Amen. Good morning. Good morning po sa bawat isa. Wala yung energy. Good morning mga bata. Good morning mga kapatid natin sa Panginoon. Yan. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil nakasama din natin ng mga bata. Sila yung bunga ng ating VBS ng mga nakaraang araw. Kaya pagpasalamat natin sa Panginoon dahil nakasama natin sila sa araw na ito. And salamat din sa bawat isang naririto na naglaan ng oras para sa Panginoon para bigyan siya ng kapurihan at kapasalamatan sa araw na ito. So this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Kung handa na po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, tayo po ay magsitayo. Pagpasalamat natin ang araw na ito dahil ang Panginoon ay binigyan tayo ng kalakasan, ng buhay, ng gabay sa bawat araw na nakalipas. Pagpasalamat natin lahat ng blessings na nakamit natin sa ating Panginoon. Kung wala yun, wala tayo sa araw na ito. Kaya sa pamamagitan ng ating pag-aawit sa Panginoon, ito ay magsilbing prayer natin kay Lord na sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok ay natin siyang pasasalamatan. Amen? Hallelujah. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Psalm 138 verses 1 to 3, I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the God, I sing your praises. I sing your praise. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord, we come to your holy spaces. God, hallelujah. We worship you. We praise your name, oh God. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, sa iyong kahabagan, Panginoon, sa araw nito, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng blessings na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. We know, God, hindi kami karapat-dapat sa araw na ito, pero pinili mo kami, Panginoon. Tinanggap mo kami bilang iyong mga anak, Panginoon. Salamat dahil nasumpungan namin ng ang kapahingahan, Panginoon, ang kapayapaan at kapatawaran, Panginoon, dahil tunay na minahal mo kami, Panginoon. Hiningi namin ng kapatawan, Panginoon, ang mga kasalanan na aming nagawa, Lord God. Batid man namin o hindi, Lord God. Nawa nga ilinisin mo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. We pray in this day, Panginoon, na kami ay samahan mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maramdam namin ang iyong presensya, na ang bawat isa, Lord God, ay mararamdaman ang iyong pagmamahal sa araw nito, Lord God. Mararamdaman namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sama mo lahat ng tatayo, Lord God, itago mo kami sa iyong likuran na ikaw ang may hayag, hindi ang aming mga sarili, ang aming mga talento, Panginoon, na inilalaan namin sa iyo, God. We pray, Lord God, sa magbabahagi ng iyong salita, ingatan, gabayan mo siya, Panginoon, at lahat nilalabas sa kanyang mga labi ay magsilbing pagpapala sa bawat isa, Panginoon. At hindi kami lalabas sa araw nito na wala kaming natututunan sa iyong salita, Panginoon. Bagkus punong-puno kami ng kaalaman, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, na magpatuloy pa sa susunod na araw, Panginoon. We thank you, Lord God. Ingatan mo bawat isang parating palaman, gabay mo sila, Lord God. Lahat ng hahadlang sa kanila na gawa ng kaaway, we pray na hindi ito magtatagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. And we pray, Lord God, sa araw na ito na hindi magtatagumpay ang antok, ang walang gana, Panginoon, sa pagpupuri, pakikinig ng iyong salita, Panginoon, kundi magtatagumpay yung pananaig ng aming damdamin na purihin at pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. We will worship you, Panginoon. We praise your name on high. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng papapuri at pasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, amen and amen. God is good all the time. Amen. Hallelujah. Sino po dito ang handang umawit at sumayaw sa ating Panginoon? Sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Let's praise and worship the Lord because He is good. Amen. Amen. Jesus. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon.
sing You Are Good. And good and Your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation, we worship You. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. We worship You, yes Jesus. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. And You are good, yes Jesus. Hallelujah. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Mga bata, ipalakpak ang ating mga kamay. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Jesus, and You are good. Hallelujah. Let's sing You Are Good. You are good. And You are good all the time, all the time. You are good. And You are good all the time, all the time. You are. We sing You Are good all the time, all the time. You are good. And You are good all the time, all the time. You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. Once again, Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we sing, we worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Once again, we sing, we worship You. Worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Once again, we worship You, God. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. We worship You. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are, for who You are, for who You are, for who You are, for who You are. You are good. Yes, Jesus. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Every tribe, every nation will see Your glory, O God. Hallelujah. We thank You for Your presence, O God. Yes, Jesus. Let's continue to sing all of this song to Jesus. Hallelujah. Every tribe.
nation bow before you. Oh, all the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, we sing as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and praise unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rising. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love and this sing. This is our God, ever rising. Hey oh, hey oh, hey you are, we sing. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Oh, there is no one like a God. No one. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Diyos. No hay nadie como nuestro Diyos. We sing, there is no one like a God. We sing, hallelujah. There is no one like a God. There is no one like a God. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Praise Him, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Hey oh, hey oh, hey you are, we sing. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are, we sing. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Hey oh, hey oh, hey you are. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon, sa aming buhay. Nasaksiyan namin to, Lord God, sa mga nakalipas na panahon, Panginoon, nakasama ka namin, O God. Well, Lord God, we will continue to worship your name, to lift up your name on high, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Damhin po natin ang mga awit na ito bilang isang panalangin sa ating Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng paghihirap, hindi niya tayo iniwan. Hallelujah. I'm losing my whole life in your purpose and for your heart's desire. I'm running with blinded eyes, afraid as my guide. Let your love take flight for you. All is put aside, hope for you and I, for it was you I love. I'm devoted to you, sacred love, my truth. We're devoted to you, Jesus. I'm devoted
Hinahangad kita na ang bawat isang naririto na kausapin mo ang Panginoon. Ano man yung dinadala natin, ano man yung kahirapan, ano man yung problema, ano man yung pagsubok, kayang-kayang solusyonan ng Panginoon kung tayo'y lalapit lamang sa Kanya. Hallelujah. Yes, Jesus. You see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shake, the whole earth shake. Yeah, yeah, yeah.
ito, Panginoon, lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo sa araw nito. Sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po tayong Biblia, pakibukas po ito sa Deuteronomy 7 verse 9. Uulitin ko po, Deuteronomy 7 verse 9. Deuteronomy 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Babasahin ko po sa Tagalog, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at Siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat Siya sa lahat na umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Pinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Maari na po tayong umupo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At may inihanda po ang ating children ministry na sayaw para sa inyo. Good morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga po. Salamat dun sa buhay ng mga bata na nag-present dito sa harap. Kasi alam nyo, pinakamasarap pong parte ng buhay pagiging bata eh. Kasi pag matanda ka na, hindi mo na ma-enjoy yan eh. May edad ka ng 40, medyo sumasakit-sakit na yung life begins ka na, yung tuhod mo sumasakit. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po yumuko at pumikit. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa buong sanlinggo. Sinamahan mo kami. Salamat dahil napakabuti mo. Hindi mo kami iniwanan at pinabayaan sa lahat ng oras, sa lahat ng mga problema, Panginoon, na aming dinaanan, mga pinagdadaanan pa, maging doon sa mga tatahakin pa naming mga pagsubok, Lord. Dalangin ko na patuloy mo kaming samahan, mapagtagumpayan namin lahat, God, ng mga pinagdadaanan namin at mga problema, Panginoon. Alam namin na walang mahirap sa iyo. You are a big God. Merong malaking problema, pero mas malaki ka doon, Panginoon. Salamat, God, sa buhay na binigay mo sa amin, sa pagising namin sa umaga, araw-araw. Yun ay baon-baon namin, God, hanggang sa maghapon. Salamat po
sa pag-iingat mo sa amin, sa lahat ng biyaya, Lord, for all the blessings that you given to us, God, sa guidance and protection, Panginoon. Maging doon sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin na patuloy mong dinidinig at diringgin pa, Panginoon, at yung mga hinihintay naming prayers na hanggang ngayon ay hinihintay namin yung pagtugon. Naniniwala kami, God, in your perfect time, ibibigay mo, Panginoon, yung will mo sa buhay namin. Salamat po. Bless mo, God, na salita mo sa araw na ito. Nawa ito'y magtumimo sa aming puso't isipan. Ito, Panginoon, ay tumubo sa matabang lupa. Ito ay mamunga ng marami. Salamat po. I-bless mo, Panginoon, maging inyong lingkod. Gamitin mo ako, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang maging kahayagan sa aming kalagitnaan. Cover us with your holy precious blood, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang balakid ng kaaway sa mga oras to, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro sa mga oras to. Salamat, Lord. Purihin ka. We honor you in Jesus' name. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Ito po yung huling Sunday ngayon June. Kasi last month kasi wala ako rito nung last Sunday. Kaya salamat sa Panginoon dahil ngayon nandito ako. May 5 Sunday pa lang ngayon ata, ngayong June. Salamat po sa Panginoon kasi yung pag-iingat niya sa akin, sa mga biyahe, sa mga pinupuntahan, maraming ginawa yung Panginoon, maging doon sa pamilya, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, tsaka yung mga dati kong katrabaho. Salamat sa Panginoon kasi alam nyo, yung pag-ibig kasi yun yung nagbubuklod eh. Sabi nga, ang pag-ibig yung susi ng lahat. Sabi kanina dun sa devotion, tungkol dun sa faith. Kaya po yung ating mensahe ngayon, hindi ko muna sinunod yung binigay ng national kasi sabi ko, last month kasi wala naman ako rito eh. Tsaka nakalagay naman doon na in your own, kung ano yung, di ba? Pero alam nyo, ang faithfulness po kasi at saka yung pag-ibig, yun po yung isa sa mga mission natin eh. Aside doon sa mga bagay na narinig na natin, marami na tayong narinig na mensahe. Alam ko yung mga bata, hindi pa nila masyadong maiintindihan. Kaya nga yung mga bata, mga sanggol ay gatas pa rin, milk muna sila kasi hindi pa nila kaya yung mabibigat o yung matitigas na pagkain kasi sila po ay nasa murang edad pa. Pero kasi tayo mga matatanda na mga adult, meron minsan 40 na, feeling teenager pa rin, kasama kayo doon, yung iba dyan, required yun sa atin na malaman natin yung katapatan ng Panginoon sa atin. Sabi doon, faithful God keeping His covenant of love. Pakaganda nung mensahe ng Panginoon na ilang taon yung lumipas, ilang dekada, pero nabubuhay pa rin tayo sa pag-ibig, di ba? Pag umarap ka sa salamin, hindi ka man in love sa ibang kasarian, pero blooming ka pa rin. Bakit kaya? Kasi ang Lord, binibigyan tayo lagi ng pag-ibig na minsan nga hindi na-appreciate. Sabi ko nga minsan, kahit ilang beses ka lumayo at may covenant ka sa Panginoon, babalik ka pa rin, kapatid, hindi ka makakawala. Kagaya ng prodigal son, kung paano siya umalis. Kinuha yung kanyang ari-arian, yung mana niya sa kanyang tatay, pero in the end of the day, na-realize niya na kailangan ko pala yung tatay ko. Kahit tanggapin niya na lang ako na katulong na lang ako, mga tulong na lang ako, at least uwi ako sa amin. Pero nung siya ay bumalik, tinanggap siya ng tatay niya ng buong buo. Hindi naman sa kanya sinumbat ko yung mga lapses niya o mga ginawa niyang pagkakamali, di ba? Kaya po sa umagang ito, tungayan po natin yung faithfulness ng Panginoon. Bakit tayo ay nananatili? Bakit pinapanatili niya po yung covenant na ito, yung covenant of love? Sabi doon sa binasa kanina ni May, sa English, sabi doon, meron dong sinabi na God is good. I-highlight ko yon. Yung God is good and He is faithful. He is faithful God, di ba? Siya po ay nananatiling tapat. Ang Diyos po ba natin ay nananatiling tapat hanggang ngayon? Amen. Walang sumasagot, hindi tapat. Amen. Yung mga hindi nag-almusal, amen. Amen. Ako hindi ako nag-almusal kasi medyo mahirap magsalita ng mabigat yung tiyan. Pero alam nyo mga kapatid, talagang
sabi ko nga kanina, tignan mo yung sarili mo, talagang yung faithfulness ng Panginoon nandoon. Diba? Kasi, kung anong meron ka ngayon, yung dating wala ka, binigay ng Panginoon. Sabi doon, the Lord your God is good. He is faithful God. Diba? Bakit? Kasi siya ay faithful. Siya ay nananatili. Minsan nga, nag-stow away tayo, pero yung Lord nandun pa rin eh. Iniingatan ka pa rin kung ano-ano nang ginagawa mo, pero ang Panginoon nandoon pa rin kasi nga meron siyang reason. Dahil kailangan manatili yung covenant. Alam niyo po mga kapatid, yung covenant po kasi, yun po ay relasyon mo na sa Panginoon. Yun po yung binigay niya sa iyo. Para po sa isang mag-asawa na kayo po ay kinasal, pinag-isang dibdib, hindi na kayo pwedeng paghiwalayin. Sabi nga ni Jesus, ang pinag-isa ng Diyos, hindi na pwedeng paghiwalayin. Kaya po, kapag tayo po ay naging Kristiyano na born again ka, ikaw po ay may covenant na sa ating Panginoong Jesus. Amen? Lahat po ba dito may covenant na? Maliban lang po dun sa mga bata. Kasi hindi pa naman nila talaga naiintindihan. Pero sa ating mga adult, 101% paiintindihan natin. Sabi to, no, sa unang punto, God's identity. Yun po yung katangian ng Diyos. Kung bakit po siya ay faithful at ibinigay niya yung covenant of love. Sabi doon, sa unang versikulo na sinabi doon sa passage, ay, know therefore that the Lord your God is God. Your God is God. Ang Diyos ko at Diyos mo ay Diyos. Amen? Kaya, marami po tayong maririnig, lalo na sa social media, minsan nililihis nila yung mga tao, iniiba nila yung turo. Ngayon nga, meron kaming subject dun sa witnessing the cults. Talagang, ang dami. Yung mga nakikita natin dyan, nagbabahay-bahay, isa pala sila dun. Nakakalungkot kasi nililihis yung totoong identity ng Diyos sa mga tao. Kaya po yung mga tao, nalilito. Sino ba yung totoo talaga sa inyo? Saan ba ako pupunta? Sino ba paniniwalaan ko? Ang Diyos po ay nag-iisang Diyos, wala pong iba. Sabi nga doon, kaya pakakatandaan nyo na si Yahweh lang ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Panginoon yung Diyos na tunay na Diyos. Amen? Siya po ang tunay na Diyos. Walang ibang Diyos. Sabi nga ng mga pilosopo, sa supermarket, maraming Diyos. Maraming juice. May pineapple juice, lemonade, apple, mango, etc. Maraming, nandun daw yung Diyos, sabi ng mga pilosopo. That the real identity of God nag-e-exist. Kaya nga po ngayon, nakikita nyo sa panahon natin, ang dami nangyayari, pero ang Lord nandoon pa rin. Nagkaroon na ng mga gera. Ngayon nga, may nagkakainitan dyan sa may ayungin, pero ang Lord nandun pa rin, nakabantay. Sabi doon, ang God's identity o ang katangian po ng Diyos, yung kasing natin ngayong month of June is all about authority Authority ng Diyos. Authority ng God sa atin as bilang isang mission. Kaya mahalaga po malaman natin yung identity ng Lord. Kasi lalabas tayo sa mission, baka mamaya may masalubong ka dun sa mga binanggit ko kaninang tinagtuturo ng culticism. Anong sasabihin mo? Ay, hindi naman, si Jesus, tao lang yan, namatay nga sa krus. Ano sasagot mo? Ay, patingin nga, babasa sa, tao nga lang siya, wala kang stand. Kaya, the identity of God, dapat malaman natin, must know. Sabi to, number 1, Most High God. He is a most high God o kataas-taasang Diyos. Kaya po, ang Diyos lang ang may authority ng lahat. Sa Genesis chapter 1, mababasa natin kung paano niya nilikha ang buong mundo. Di ba? Kaya nga may tanong yung mga bata, kasi daw sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Natutulog din po pala ang Diyos. May mga tanong na ganun. Sabi doon, ang pagpapahayag po nito ay paalala ng kataas-taasang ng Diyos at ng kanyang katangiang posisyon, yung kanyang position sa atin. Kung paano niyang pinakikita na ang katangian ng Diyos sa mundong ito ay marami kasing Diyos-Diyosan. Kasi ngayon, nabanggit ko kanina, ang daming false doctrine, false teaching, kaya mag-ingat tayo. Minsan sasabihin nila, magbibigay. Nung nagpunta nga po kami ng Leyte, doon po sa community na to, ang daming simbahan. Siguro, kung halimbawa, itong Kamyas, ang simbahan, 5. Dito, doon meron. Kaya minsan yung mga tao, sabi ko nga, biniro ko yung aming mentor, yung si Kuya. Sabi ko, Kuya,
kasi pinaikutan yung church niya. May church dito sa harap, sa kaliwa, dito. Sabi ko, kaya magtatayo naman kami sa likod mo para wala ka ng kawala. Biniro namin. Kaya minsan yung tao nalilito, sino pa totoo sa inyo? Lahat ng lineup nyo, puro one way. Saan ba ako pupunta? May mga ganon. Pero alam nyo mga kapatid, bottom line, malaman natin na dapat ang identity ng Diyos na malaman natin sa buhay natin na He is the Most High God. Kataas-taas. Walang ibang Diyos. Sabi doon, maraming iba't ibang Diyos-Diyosan, may mga huwad. Pero alam nyo, nung time sa Israel, nauulit na lang to hanggang ngayon. May mga gumagawa ng mga kanilang mga idols, sinasamba ng mga tao. Hanggang ngayon, nanatili yon. Pero nung time nila, lalo na nung sa Genesis, pag binasa nyo yung kay time ni Abraham, nung time nila, marami na, may mga gumagawa na ng mga poles na na mga huwad na Diyos-Diyosan. Yun po, kaya kailangan malaman natin kung sino yung Most High God na yon. Wala namang iba above the rest, di ba? Nasa langit nga siya. Kaya pag may nakita tayo diyan, marami na nagpapanggap, sila daw po ay appointed. Sila po ay kaya nilang pahintuin ang ulan. Parang sa kanta lang yun Kaya niyang igapos ang hangin, di ba? Pero napaka-imposibleng gawin ng isang tao yon. Wala naman pong ibang nakagawa. Sino po ba nagpahinto ng bagyo nung time na sila ay bumabiyahe? Sino? Di ba? Natutulog si Jesus ginising siya, Panginoon, Guro, lakas na ng bagyo, baka mataob na yung bangka. Pero nung sinaway ni Jesus yung hangin, huminto. Bakit? Kasi siya lang po yung may authority because He is a Most High God. Pangalawa po doon, yung personal relationship natin. Yung personal relationship ng Diyos sa atin. Sabi doon, kung i-highlight po natin yung salita na God, your God, inyong Diyos, di ba? Sabi doon, ang Diyos na ito ay hindi malayo kundi isang personal at mapagmahal na Diyos. Amen? Mapagmahal po ba ang Diyos? Kaya nga po ang binibuild sa ating mga Christian, yung relationship, personal relationship sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya nga po si Jesus bumaba, binigay ang bugtong na anak para po tayo i-reach out, abutin tayo. Kasi hindi man tayo makakadirect doon Kailangan natin si Jesus. Diba? Sabi doon, personal at mapagmahal na Diyos. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Kaya nga kanina binanggit ko, yung relasyon, binubuo, talagang dinidevelop, binibuild yung relation. Parang sa mag-asawa, sa magkasintahan. Diba? Bakit ba kayo nagkakasintahan? Ano bang binibuild? Yung relationship. Magkakilanlan muna kayo sa isa't isa. Ngayon, someday, kung talagang kayo, mauwi kayo sa pagpapakasal. Diba? Kasi, dinidevelop nyo yung personal relation. Ganon din ang Diyos. Yung kanyang identity, nag-adjust siya para sa atin. Hindi na tayo siya. In-adjust niya yun. Kaya, nais po niya ng isang malapit na ugnayan sa bawat isa sa atin. Siya ay hindi lamang Diyos, siya ay inyong Diyos. Diyos po natin. Hindi lang para sa kung sila may Diyos, may Diyos. Sabi ko nga kanina, ang dami, ano pa yung totoo? Pero meron lang tayong isang Diyos na kinikilala Wala na pong iba. Ang ating Diyos, Panginoong Diyos, tunay na Diyos. Amen. Sabi doon, it is not about the distance. Ayan po, pakbasahin nyo. But a personal relationship to God, an intimate relationship with each one of us. Intimate. Pag sinabing intimate, malalim. Ganun po ang gustong ma-develop sa atin ng Diyos. Kaya nga si Jesus bumaba mula pagsilang hanggang preparation, hanggang sa kanyang time ng crucifixion, hanggang dun sa kanyang muling pagkabuhay, nandoon si Jesus. Pinakita yun sa atin para meron tayong gayahin, meron tayong tularan. Makita natin na si Jesus, nung time niya, dinevelop niya yung personal relationship doon sa mga tao. Diba? Nagpakain ng 5,000, nagpagaling, bumuhay ng mga patay. Pinakita niya yun. Kasi gusto niyang ipakilala na ang identity ng Diyos, He is a Most High God. At the same time, bumaba si Jesus para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Amen? Kasi putol lang ugnayan na yun dahil sa kasalanan Naputol yun dahil sa kasalanan. Kaya nga minsan,
maraming nakakilala sa Panginoon, pinuputol uli nila yung, kasi hindi ko magawa yung gusto kong gawin eh. Gusto ko munang lumabas doon sa bakuran. Babalik na lang ako pag malapit nang dumating si Lord. May mga ganun. Kaya importante po na sa covenant na ito, malaman natin kung ano po yung identity. Ano po ba ang identity? Ito ang tanong. Ano po ba ang identity sa inyo ng Diyos? Diba? Naalala nyo nung nagpakita si Jesus sa 11 disciples, wala na si Judas eh. Nagpakita siya sa mga disciples, tapos nandun si Tomas, sabi niya, maniniwala lang ako pag nakita ko yung kamay ko, ipasok ko yung daliri ko sa butas ng palad niya at yung kamay ko sa tagiliran niya. Pero nung nakita niya si Jesus, ano sabi niya? Oh, Diyos ko, Panginoon ko. Napag ganun siya, nakita niya eh. Kaya minsan sa ating buhay, kailangan pang maraming pruweba ang Diyos para malaman natin na He is a real God. Ang Diyos ko, Diyos mo, Diyos natin. Amen? Kaya po kailangan, hindi po yan sa atin bilang isang mga Kristiyano, hindi po mahalaga yung layo eh. Ang importante doon na mabuild sa atin yung relasyon natin sa Panginoon. Importante yun. Every day, meron tayong time sa Kanya, spend tayo ng kahit ilang minuto, kausapin natin ang Panginoon. Lord, ano bang will mo sa akin? Para saan mo ba ako i-equip? Maganda po tayo, malaman natin kung saan talaga tayo. Para saan ba ako, Lord? Dito ba talaga ako? Ako po ba talaga ay ilalagay mo sa pagtuturo sa mga bata? Lord, gagawin mo ba talaga akong leader someday? Lord, dito na lang po ba ako talaga, taga-map lang, taga-linis, taga-setup? Kailangan tanungin natin si Lord. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng will eh, kung ano yung para saan ka. Para yung relationship mo lumalim. Tandaan po natin, kapag tayo po ay nagsiserve sa Panginoon, lumalalim yung relasyon mo dapat sa Kanya. Hindi ka dapat lumalayo, dapat papalapit. Mas sumihigpit pa. Ganun po sana. Alam niyo yung gamit na vice grip? The more na inihigpitan mo yung adjuster nun, ganun siya kakapit. Hindi talaga bibitaw yun. Dapat sana ganun tayo pag nagsiserve sa Panginoon. Hindi yung nagiging responsibility na lang, bigat na. Ganito pala maging Kristiyano, daming trabaho, tas libre. Wala man lang binibigay pa merienda, tsaka allowance. Nasaan yung pagmamahal mo sa Panginoon? Paano mo maibibigay yung identity na He is a most high God? Alam niyo po ba noong time ng Old Testament, grabe sila mag-serve. Talagang ganun sila ka-dedicated sa kanilang ministry. Kaya po paano tayo? Kaya ngayon, kailangan nating i-develop yung personal relationship natin sa Panginoon. Kailangan malaman natin na tag-adjust ang Panginoon para sa atin, para doon sa relasyon na yun. Kaya sana yung pag-serve, maging isang mag-equip sa atin, built to last. Hindi yung magbi-build lang, tapos after 5 years, expired na na po kasi ako, professional na ako. Medyo hindi ko na kaya, iba naman. Yung mga bata naman dyan, yung mga young teens, alam nyo, minsan, nakakalungkot Ang nagsabi nga nila, matanda lang, kalabaw lang ang tumatanda. Pero minsan sa ministry, pag meron lang year of ito, panahon mo, active ka. Pagdating ng after 10 years, hindi ka na active. Doon ka naman. Tapos, minsan magpapalusot. Hindi, doon ako nilagay talaga ng Lord. Doon ako nilagay, hindi dyan. Sabi mo lang yung bro, meron ka bang pinanghawakan na sinabi talaga sa ni Lord? Sabi nga nung teacher namin, hindi nga. Sabi ni Lord, hindi nga. Sabi niyang ganon. Pero sa atin, malaman natin yung relasyon natin sa Panginoon. Yung personal. Ito po ang tanong, ang personal relasyon po natin sa Panginoon, kamusta po? Gaano na kaya kalalim? Kamusta? Malalim na ba? Mga basement 7 na ba? Basement 10? Amen. Point number 2, sabi doon, the nature of God's faithfulness. Ano po ba yung nature ng Panginoon sa kanyang faithfulness? Ang likas na katapatan ng Diyos sa buhay natin. Ano po yun? Sabi doon sa passage na binasa natin, He is the faithful God keeping His covenant of love of 1,000 generation. Kaya po mapapansin nyo, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Marami nang nauna sa atin, mga na-promote sila ay na-expired na, nandun na sila, nauna sila sa atin, pero bakit nandito pa rin tayo? Siguro kung walang magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, may hinto na to. Narinig ko last Sunday, sino na magtutuloy? Baka maging na lang to, isang function area, sarado na pala yung NCAF, ginawa ng parking.
Wala na, hindi na sila nag-operate pag Sunday. Bakit kaya? Kasi wala na, hindi na nag-exist. Pero ang Lord, hanggang ngayon, yung pag-ibig niya, pinaparana sa atin. Dahil nga dun sa covenant. Siya ay tapat na Diyos at nag-iingat ng tipan. Yung pagmamahal na yon, hindi po talaga yung sabi nga, magkaiba yung happiness at sino yung nanood ng Inside Out 2? Magkaiba yung happiness at saka joy. Ang happiness, sandali lang yun. Nood kang sine, gastosin mo yung sweldo mo, 5,000 mo, ubusin mo, bahala ka. Pag uwi mo sa bahay, di ka pa rin naman, wala na yung, parang malungkot uli ako. Ganun talaga pag wala kay Kristo eh. Hindi na maintain yung galak, yung joy. Iba kasi yung joy eh. Talagang nando sa puso mo kahit na wala kang pera, kahit na mahirap ang buhay dahil sa Panginoon, nag-e-enjoy ka. Sabi doon, dahil sa katapatan ng Panginoon, pinakita niya sa atin yun. Kasi alam nyo, minsan, nabanggit ko na nga kanina, tayo po kasi, minsan hindi tayo nagiging honest hindi tayo faithful sa Panginoon. May iba nga, sa ibang mga ministry sa church, lagi sila nagpaparinig, ang dami pong naming yan professional, pero hindi sila faithful mag-tithes. Lagi na ayun yung 80%, yan yung maririnig mo hindi kasi sila nagtatights nung naging young pro, hindi minsan nakakasawa na Sabi ko nga, bakit issue sa kanila yun? Dapat hindi nagiging issue yun Kasi kung natapat ka sa Panginoon, hindi ka na kailangan paringgan, magmatic yun. Bubunot ka na lang, di ba? Pero sa kanila, hindi Kasi ang Panginoon, nature niya yung pagiging faithful. Kaya wala tayong question doon, kasi constant siya, hindi siya nagbabago. Ang nagbabago lang, yung tao. Minsan faithful ka, minsan hindi. Sabi to number 1, faithfulness defined. Ito po yung meaning ng pagiging tapat, yung katapatan. Sabi God's faithfulness means reliable, steadfast, unchanging, and true to His word. Amen? Tandaan po natin na ang pagiging faithfulness ng Diyos, siya po ay reliable, steadfast, unchanging, and true to His word. Hindi po siya nagbabago. Reliable siya. Amen? Kaya nga nabanggit ko, minsan tayo pabago-bago Yung pag-serve natin, meron lang certain year. Pag natapos, parang pag natapos na yung warranty period, tapos na, okay na. Sa iba na naman, parang ganun. Nakakalungkot. Sana, ang ako nga lagi kong prayer, tumanda tayo, sana nandun pa rin tayo sa pagsiserve sa Panginoon. Amen? Kasi minsan nakakalungkot. Ang dami nating prayer noon na, Lord, sana ito, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, ipasa mo ako rito, Lord. Parang awa mo na, Lord. Pero nung nakuha mo na lahat, kamusta ka ngayong kapatid? Kamusta yung pagsiserve mo? Kamusta yung commitment? Doon na tayo sumasablay minsan yung commitment. Kasi hindi na natin nakikita yung faithfulness ng Lord sa atin. Naging faithful siya sa'yo kasi answered prayer lahat. Kamusta ka? Minsan, hindi maabala, laging busy. Paano yung pagsiserve? Mas maganda nga, silent mode ka na lang gumawa. Magulat na lang sila, nakakabit na. Magulat na lang sila, ginawa mo na, hindi ka pa sinasabihan. Kaya po alam nyo, ang panghawakan natin para lalong tayo lumalim sa Panginoon, yung faithfulness ng Lord, lagi nating isipin, Lord, tapat ka sa akin Sabi mo Lord sa Hebrew chapter 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Ikaw po ang yesterday, ikaw din po ang forever. Kaya kay Jesus lang may forever Yung partner natin, hindi naman talaga forever yan. Sabi nga, till death do us part. Mag-iiwalay lang kayo, pagpatay na kayo. Isa sa inyo namatay. Meron nga tayong kaibigan, may mga kilala tayo, hiwalay sa kanilang mga partner. Malungkot sila ngayon, tanggal ang joy. Kaya para makalaya, kailangang i-let go. Para makapag-start uli ng bago. Ngayon, ang challenge doon, paano ako magsisimula? Pero alam niyo sa Panginoon, kapag nasa Panginoon ka, lagi naman pong may pag-asa, laging may hope. Sabi nga, the hope is in the Lord. Amen? Kaya, yung faithfulness na yon dapat malaman natin na ang Diyos nananatiling tapat. He is reliable, steadfast, unchanging, and true to His word. Hindi nagbabago ang Diyos. Ikaw kapatid, nagbabago ka. Promise. Pag lumabas ka mamaya sa church, iba ka na During 1 week, baka iba na ginagawa mo. Makikita ba natin isa't isa? Hindi naman
Malalaman na lang natin yung may magkikwento. Ano pala, di ba? Ano yan dyan? Active yan dyan. Oh, nakakalungkot. Malalaman. Imamarites, itotolits. Nakakalungkot. Marami pong ministry, hindi lang dito sa atin. Wala naman perpekto. Minsan nagiging root. Kaya para po hindi natin yun makita, tignan na lang natin yung faithfulness ng Lord sa buhay natin, kung gaano siya katapat. Pangalawa, covenant of love, yun po yung tipan natin sa Diyos. Yung tipan natin sa Kanya, tipan ng pag-ibig natin sa Kanya. Sabi doon, it speaks to the heart of God's promise. Amen? Isa lang yun nag-amen. Ibig sabihin, yung promise po ng Diyos, yun lang po. Pinapakita yun ng Diyos na yung sa kanyang, yung kanyang pag-ibig, di ba? Ay pinakita niya. Pagpapakita po ito na ang Diyos ay tunay na umibig sa atin. His covenant, yan, yung kanya pong covenant is not merely a contract, it is based on His profound love. Profound love, di ba? And His profound love for His people. Alam niyo po, doon sa covenant na ito, sa past, sa Old Testament, sabi doon, may mga promise made na ginawa na ang Diyos, di ba? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At saka ngayon, na-extend ito nung New Testament sa pamamagitan ni Jesus Christ hanggang ngayon na tinatamasa natin. Kaya nga, nung sa Old Testament, talagang napaka-general sila pagdating sa commandments sa mga utos, sa mga talagang nandoon na maraming mga bawal na sa pagdating ni Jesus, pinawalan niya 'yon. Tayo ay pinalaya sa ilalim ng kautusan na 'yon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kasi po ang nananalantay na kay Jesus, pag-ibig, hindi more on commandments. Amen, di ba? Kaya nga pagmahal mo, alam nyo, sa totoo lang nung pumunta ako ng Leyte, nakasama ko yung tao na nahirapan akong patawarin ng ilang taon. Pero, honestly, salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Sabi sa akin ng Lord, sasabihin, hindi nga. Nung gumagawa po ako ng message, sabi ko, Lord, paano to? Pero, sabi nga, napatawad ko na Tapos na yun pass na yun ang Lord, pinatawad naman tayo. Sabi ko, Lord, ayokong makita yung nangyari. Pag nagkita kami, ayokong makita yung nangyari. Ang gusto ko makita, yung bago na, yung kami na, yung maayos. Salamat sa Panginoon kasi na-overcome ko yun. Maski noon pa, sinikap kong i-overcome kasi mahirap napakalalim nung nangyari. Ako pa yung na-agrabyado, pero sabi ng Panginoon, God is fighting for you. Amen? No, nagtabi pa nga kami sa higaan Tulog kami, tabi pa kami. Pero wala na, nagkikwentuhan na kami. Parang ang galing ng Lord kasi tinanggal niya yun, inalis niya yun. Inalis niya yun kasi hindi pwede na magkikita kayo tapos magpaplastikan kayo, pangit yun. Kaya po ang Panginoon, hindi tayo makakawala doon sa covenant ng pag-ibig niya. Kasi dinisay niya ang love para sa atin. Kaya nga, pagka talaga nagkaroon kayo ng problema sa kapatid mo, kung kanino man, minsan ang hirap magpatawad Pero dahil po sa pag-ibig, nagagawa mo magpatawad. Amen? Kasi mahal mo Di ba? Yung iba nga, manloloko, ilang beses nangangaliwa, pero pinapatawad pa rin. Kasi, mahal kita Wala akong magagawa. Binigay ka sa akin ng Lord. Kaya kailangan kong mahalin ka. Intindihin ka kahit niloloko mo na ako. May ganun Dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya po, mo-overcome natin lahat yan dahil po sa Panginoon, sa pag-ibig niya sa atin. Ako po, in my experience, na-experience ko talaga. Sabi ko, Lord, okay lang. Kasi hindi ko na tinitignan yung past. Sabi nga ni Apostol Pablo, nililimot ko yung nakaraan at ako'y nagpapatuloy papunta sa hangganan. Amen? Sabi doon, ang termino po ng covenant of love, yung term po ng covenant ng Diyos sa atin, ito po ay nagpapahayag ng pangako. Tandaan natin, ito ay pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, pangako ng Diyos ang covenant.
Okay? Yung covenant ng love, ang pangako ng Diyos. Kaya, hindi lang po ito sa atin, pati doon sa ating bayan. Sa bayang Israel, pinangako ito sa kanila. Diba? Nung time nila Moses, tinatravel nila, umalis sila sa Egypt, ano pinangako sa kanila? Diba? Yung promised land. Kaya nga po sa atin, ang dami ng pinakita ng Diyos na yung mga pangako niya. Sa inyo nga lang, personally, ang daming pangako na binigay ng Diyos na tinupad niya eh. Diba? Doon sa mga nangangarap, ngayon, yung dating pangarap, natupad na. Yan po ay pagpapakita ng ang covenant ng Diyos hindi nagbabago. Siya po ay merong deeper na pag-ibig sa atin. Kapag mahal na mahal mo, never. Kaya nga po ang bansang Israel, mahal na mahal ng Diyos. Diba? Hindi pwedeng apihin nino man, hindi pwedeng, yun po yung kanyang bayan eh. Ayun ang pinakamamahal niyang bayan dahil dun siya nanggaling. Sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 19, kung bakit po tayo merong covenant, sabi doon, we love because He first loved us. Amen? Siya po yung unang umibig sa atin. Kaya kung bakit tayo natututo magmahal sa pamilya natin, sa kaibigan, sa ibang kasarian, dahil po sa pag-ibig na to, dahil una tayong minahal ng ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, pinakita niya na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay tunay. Amen? Sabi to, number 3, under nitong nature of God's faithfulness, yung generational promise, yung pangakong panghabang buhay, pangsalin lahi, generational, generation by generation. Sa atin, ngayon, sa panahon natin ngayon, kami po ay tapos na dyan sa era na yan ng pagiging teenager, youth, young professional, adult, kami po ay mga parents na, tapos na kami dyan Ngayon, ano po ang next step natin? Tayong mga tatay, mga nanay, anong next step? Diba? Ang next step natin, kailangan ipagpatuloy natin yung pagtitrain, yung pagtuturo. Kasi wala namang papalit sa atin pag tumanda na tayo Diba? Kagaya, example, kung wala pong nagturo sa mga nandito, sa amin, yung mga leaders nyo, yung mga tatay natin dyan, kung wala naman nag-train, walang susunod na magtuturo. Zero na to, mauuwi talaga sa enclosure. Ito wala na, hindi na po nag-exist, sarado na. Kaya po doon sa mga western na bansa, maraming church na nagsara kasi nga, dahil walang nagpatuloy. Kaya nga ngayon, yung Kamakop, may nilunsad na, ito nga yung Akop. Kasi noon, youth, men's, women lang meron Ngayon, may children's na kasi doon naman manggagaling yung youth sa children's. Kaya nga po, naalala ko lang, nung time na every Friday, nagkakanda kami noon dito ng gatherings, dun sa mga youth, tsaka sa mga young teens, ang dami rin nila. Masayang tignan. Tapos, pag nagkainan sila, di ba? Masaya, parang iba, talagang sabik sa pagkain. Siyempre, minsan nakikita mo rin yung sarili mo rin na noon, hindi ka rin naman makakain ng, tagi-isang mangkok lang, gusto mo pang bumalik. Pabalik-balik, hindi mo magawa yun nung araw kasi sapat lang Pero pag nakita mo silang bumabalik hanggang sa tumaob yung kaldero, masaya ka pa nun. Bakit? Kasi napasaya mo sila Hindi nila makakalimutan yung pagmamahal ng Lord sa kanila. Instrumento lang po yung church. Kaya kami nun, naalala ko, sabi ko, di baling gumastos ka, at least magmamarka sa kanila dyan ako, pag nakita nila yung logo, dyan ako nakakain ng 5 balik na sopas, tsaka spaghetti, pinagbaon pa kami nila kuya. Totoo po yun, na yung mga bata, yan lang yung kanilang kasayahan. Kaya po, importante na generation by generation, ituloy natin. Kami nga noon, nung nandun po ako sa Leyte, ako'y nagsasalita na hindi ko maalis na yung presensya ng Lord, yung naalala ko yung noon, sabi ko kami, nililibre lang din kami ni Kuya, pinapakain kami, wala naman din kaming pera, estudyante lang kami, binibigyan kami pamasahe, nililibre kami ng kung ano-ano, ginugood time kami. Alam nyo, nakakatuwa kasi generation by generation, nangyayari yun. Na may nagtuloy nung ganong klaseng style na, di ba? Wala naman kayong no string attached, pakakainin ka, itigo-good time ka. Kasi doon po nabubuo yung relationship yung pag-ibig yung sabi nga nila, sabi nga nung ate ko, hindi mo tayo pwede mabuhay sa pag-ibig lang. Siyempre, puro love lang, wala kang gagawin. Kaya kung mahal mo, bigyan mo ng time, bigyan mo siya ng importansya na, siyempre, mapakain mo. Kasi nandun ka sa covenant ng love
Kailangan pakainin mo talaga yan, lalo na sa community natin. Punta kayo dyan sa bandang Kangkungan. Meron nga akong isang youth na naingangkas kasi meron kami sinervisan dyan sa may Karangalan. Nakwento niya sa akin na taga doon daw siya sa malapit sa school namin sa San Lorenzo Ruiz. Sabi ko, marami akong classmate dyan kasi mga taga Karangalan classmate ko. Pero kaming mga taga-taniman na Pico, remarkable kami kasi kami lang yung mga nakachinelas. Kasi sila mga nakasapatos. Kasi kami, badaanan mo, paano ka magsapatos? Siyempre, lulusungin mo, chinelas mo, nandito. Lusong ka. Ang dami nga alipong nga pa noong araw. Kinikwento ko doon, talaga po, dyan po pala kayo. Sabi ko, tagal ko dyan, nilalakad ko lang yan. Ibig sabihin noon, nung panahon namin, talagang sabik kami na makita yung result ng love na sinasabi. Kasi noon, sabi ko, parang pinagkaitan kami ng gobyerno. Ang hirap ng sitwasyon. Pero ang Panginoon, gumagawa ng way para po yung community maging maayos din. Sabi doon, walang hanggang katapatan ng Diyos. Di ba? Sabi doon, meron po ako dyan, sabi doon, sabi dito, it emphasizes the eternal aspects of God's faithfulness. It surpasses our lifetimes and impacts generations to come. This is a comforting assurance that God's promises are not limited by time. Amen? Hindi po siya limited sa, di ba? Walang limit ang Lord. Talagang ibibigay niya sa atin yun. Walang hanggang katapatan ng Diyos. Kaya sana po, sa atin, maging tapat tayo. Kung gaano katapat ang Diyos, sana ganun din tayo. Maging tapat din po tayo. Amen? Tayo po ba ay nananatiling tapat sa ating Panginoon? Amen? Amen, mga bata. Ayaw nung adult eh. Amen? Tapat po ba ang Diyos? Hindi po ang Lord po talagang tunay na tapat yan. Kaya sana, suklian natin yung katapatan na yun. Kanina sabi doon sa kanta, katapatan mo, O Diyos, ay tunay at dakila. Amen? Talagang tapat ang Diyos. Sabi po doon, dito po tayo sa pangatlong punto. Sabi doon, our response to His covenant. Ano po ngayon yung response natin doon sa mga pinakita ng Lord sa atin? Yung kanyang identity, yung ang kanyang natures of faithfulness. Ngayon po, yung ating response. Sabi doon, of those who love Him and keep His commandments. Sabi po doon sa passage na binasa natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi doon, of those who love Him and keep His commandments. Amen. Ibig sabihin po, yung pong nakakaranas nito, yung faithfulness of God, na nakakaranas itong covenant of love, ito po yung mga nagmamahal din sa Diyos. At pinapanatili po yung commandments. Amen? Kaya, alam nyo, kapag nananatili ito sa atin, nakakaiwas tayo dun sa mga sideline. Alam nyo na yun. Hindi ko na iisa-isahin pa yung sideline na yun. Dalawa lang naman ang sideline, isang mabuti at hindi. Yun lang yun. Kanan ba o sa kaliwa? Kaya, hindi mo gagawin yun. Kasi, nagre-response ka sa faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Yung covenant niya na binigay sa'yo, nagre-response ka doon, kapatid. Kaya, hindi mo gagawin mag-sideline. Alam mo na yun. Kasi mahal ko ang Diyos, hindi ko yung gagawin. Mahal ako ng Lord, hindi ko po yung gagawin. Lord, kahit anong i-offer sa akin ng sanlibutan, hindi ko yan. Kasi mahal kita. Naalala niyo yung story sa Genesis din yun, ng Sodom at Gomorrah, nung gugunawin na, anong bilin sa kanila ni Yahweh? Wag na wag kang lilingon. Pag lumingon ka, magiging asin, kasi may curse na eh. Yung asawa ni Lot, lumingon, naging asin. Ganun lang, kasi minsan tayo makulit eh. Nandito na tayo, naglalakad na tayo, papunta kay Kristo. Lingon pa ng lingon. Parang nakakita ng sexing dalaga. Kunwari pa, hindi lilingon ulo, pero yung mata nakaganon. Parang ganon. Ibig sabihin ko po, ganon din naman sa mga babae, hindi lang naman yung mga lalaki, titingin din sa kanilang. Di ba, pag nakita yung mga ganon daw, may mga ganon sila, hindi ako masyado ron eh. Amen. Kaya po, para mapanatili natin yung nature of God's faithfulness, kailangan po natin itong ipakita sa Panginoon. Una po doon, yung love and obedience. Amen. Tayo po ba ay sumusunod sa ating Panginoon? Amen. Sumusunod hanggang sa trabaho, sumusunod tayo.
Sa amin nga, ang daming tukso eh. Minsan may mga nakakalat na ano, wag mo kunin yan. Kukunin yan, di ba? Hindi naman sa atin yan eh. Pero sa iba kukunin yun, ilalagay sa bag. Mali yun. May nakakakita man sa'yo, wala. Sabi ko nga, alam nyo, nalungkot ako. May isa kaming client eh. Nakwento ko sa misis ko, sa mga ate ko. Tagal namin nag-serve sa kanya, 7 years. Tapos dahil lang doon sa barya, pinagbintangan pa kami. Nagalaw daw yung barya, ganyan. Tuloy ngayon, nag-bounce back sa kanya. Nahiya siya. Sabi niya, pasensya na. Siya pala yung gumalaw nung napagbintangan. Di ba? Sabi ko nga, alam nyo po, trabaho pinunta namin dito, pero kung dahil lang dyan sa isang sako mong barya, gagawin namin dyan. Kahit kap-kap, sabi nga ni Met, kahit kap-kapan nyo po ngayon ako, pati yung gamit namin, kung may makita kayo dyan. Parang bounce back sa kanya. Sabi ko, pinunta po namin dito, trabaho. Ba't namin kayo nanakawan? Sana nung pa namin kayo ninanakawan, kinupitan namin yung i-install namin sa inyong device. Hindi nyo naman malalaman dahil nagtitiwala kayo sa amin. Malay nyo ba kung brand nyo yung kinabit namin? Tutusin, pwede mong dayain yung bro. Malalaman ba nila? Hindi ba sila nakatingin? Pero dahil faithful ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, may pag-ibig ka sa Diyos, hindi mo yung gagawin, kapatid. Dahil yung integridad, di ba? Pag may sobra, tol, parang sobra yung bilang, atin na yan. Mali yun. Kahit isang connector lang yan, huwag kang mag-uwi. Hindi pwede. Kailangan tapat ka talaga sa Panginoon. Kahit sa school, mapasaan ka magpunta. May napulot ka. Huwag mong isiguro. Sabi nga niya, paano makapulot ka ng pera? Anong gagawin mo? Meron nga ba? Makakapulot ka 100. Paano mo sasoli? Baka Lord, ito na answered prayer kasi hindi pa ako nag-aalmusal. Parang ganun, no? Sabi doon, our response to God, God's faithfulness is twofold. Meron pong dalawang tupiyan. Sabi, yung love at saka obedience. Love is not merely an emotion but a commitment and action towards God. Si Jesus, sinabi niya rin to. Jesus reiterated this when He said, if you love me, keep my command. Sinabi to ng Diyos, kung mahal mo ako, ingatan mo, panatilihin mo yung utos. Di ba? Kaya, ang pag-ibig po, ang love, hindi lang naman po yan emotion. Kailangan po, may commitment ka. Pag may commitment ka sa Panginoon, hindi mo gagawin yon, susunod ka. Sabi nga, obey first before your complaint, sabi ng mga boss. Diba? No ID, no entry. Wala kang ID. Hindi ka talaga papapasukin ng gwardiya. Kahit saan, kahit boss, sir, ID sir. Kaya pumupunta kami sa mga iba-ibang building, may ID ka, iwan mo doon. Kasi po, importante yung kailangan mo sumunod. Twofold yan. Pag nagmamahal ka, dapat may kasunod, may pagsunod. Ang kasunod nun, pagsunod. Kung nagmamahal ka nga, hindi ka naman sumusunod, useless yung pag-ibig. Kaya kapag nagmamahal ka, pakita mo. Iparamdam mo. Iparanas mo sa kanya, iparanas sa'yo yung pag-ibig na yon. Minsan kasi, alam mo, kahit sa ministry, yun yung kulang eh. Lagi natin sinasabi, mahal kita. Minsan, yung simpleng kamusta, wala. Minsan yung, sa atin sorry, minsan nawala yon. May mga nangangailangan din ng comfort eh. Hindi lang naman yung west ang may comfort. Dapat syempre yung east, yung south, tsaka north, meron yang kailangan ng comfort. Amen? Hindi lang sa atin. Minsan, nandun lang tayo sa west. Paano naman yung kailangan natin ng love, iparamdam natin yung pag-ibig. Pagmamahal sa bawat isa sa atin. Diba? Kasi importante yon. Doon naman talaga tayo dapat, yun naman yung reason eh. Kaya kung mahal natin ng Panginoon, sundin natin yung kanyang mga utos. Yun po yung importante. Sabi ko nga kanina, wag na mag-sideline. Diba? Kaya pag nag-sideline ka pa, pag pumasok ang kaaway dyan, delikado. Magiging komplikado lang yung sitwasyon mo, kapatid. Mahihirapan ka. Number 2, last, keeping His commandments. Sabi doon, obedience to God's commandments is a natural response of our love for Him. It shows our trust in His wisdom and our willingness to submit to His will. This obedience is not burdensome but a joyful response to His love. Amen. Dapat po, ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi po dapat maging burden. Yung nabibigatan ka lang. Parang sinabi ko kanina sa pagsiserve. Kaya ka na lang nagsiserve, parang nagiging kabigatan sa'yo. Nagiging deal, big deal. Ba't ko gagawin
yan, wala naman ako. Dito may gagawin ako. Ang dami mong dahilan. Kasi ayaw mo. Pero kung gusto mo yung isang bagay, gagawin mo yan, 101% kasi gusto mo eh. Di ba? Halimbawa, dito na lang, pag Sunday, example, Sunday. Alam mo namang Sunday, may commitment tayo, lalo worker ka. Bakit ka mag-schedule ng Sunday na magra-rides kayo o something, di ba? Sunday ay sa Panginoon. Monday to Saturday, sa'yo na nga. Pati ba Sunday, kukunin mo pa kayo. Grabe ka naman, kapatid. Di ba? Bigyan mo naman ng daan si Lord. Baka pwede, sa holiday na lang tayo mag-rides. Kasi unang araw ng 1 week, Sunday. Tignan nyo sa kalendaryo, di ba? Red yung una. Sabi daw nila, Monday yung una. Hindi po. Kaya po kailangan, panatiliin natin yung commandments sa buhay natin. Magmamahal ka, sumunod ka. Para mapakita natin na nakikita sa buhay natin yung faithfulness ng Lord. Faithfulness ng Diyos sa atin, nananatili yung pag-ibig na yun. Kaya, yung pagsunod sa Panginoon, dapat gawin po natin itong masaya. Parang sa trabaho, bakit masaya kang ginagawa yung trabaho mo, ang aga mo pa, alas 8 bandiklak, alas 7 nandun ka na. Kasi meron ka sweldo ron, bro, sister. So may sweldo ka, pag-extendin ka ng 1 hour, bayad yung overtime mo, nagrereklamo ka pa pag binawasan ka ng minuto. Kamusta sa ministry? 9:30 yung church, dadating 9:45, yan, 11, may ganon. Di ba? Bigyan natin ng Lord. Lord, ito yung time mo, ito yung oras mo, ibibigay ko. Hindi dahil sa anumang bagay, dahil nagmamahal ako sa iyo, gusto kong sumunod. Gusto kong sundin yung, di ba? Minsan nagmamadali pa tayo pag late. Tapos nag-uunahan pa saan. Dati kasi ganun eh. Ngayon kasi ganyan na. Biometric na eh. Di ba? Nag-uunahan. Dito sa church, parang wala yatang stampede pag linggo ng umaga eh. Wala. Lalo na pag December, talaga siyempre, may 13-month pay tayo. Parang ganon. Bigay natin sa Panginoon. Tupol dyan, yung pag-ibig niya, suklian natin ang pagsunod. Mahal mo ang Panginoon, sumunod ka. Parang sa magulang natin. Sabi sa 10 Commandments, honor your father and mother. Di ba? Kailangan mong sundin yun. Kasi mahal mo sila. Pag mahal mo ang magulang mo, susundin mo yan. Hindi pa pwedeng hindi. Mahal mo eh. Kahit na pinapagalitan ka niyan, si nanay, panay na lang anak, nasanggi ko lang yung kaldero, galit na. Pero mahal mo siya eh. Hayaan mo lang yun. Salita lang yun eh. Dahil nagmamahal ka, uunawain mo, iintindihin mo siya. Amen? Yung mga nagmamahal sa mga magulang, taas nyo yung mga kamay nyo, nagmamahal. Diba? Pag mahal natin magulang natin, susundin mo yan kahit yung tatay mo, hindi ka masyado pinapansin. Mahalin mo. Tatay mo yan eh. Kahit na, alam mo, ano nyo po, lahat naman ng tao may kahinaan. Hindi naman po yan perfect eh. Kaya lang, kung ano yung kahinaan niya, huwag mo na lang tignan yun. Sabi ko nga kanina, yung tao na nagkaroon kami ng problema, hindi ko na tinignan yun eh. Tinignan ko na lang yung mga maganda niyang ginawa sa akin noon. Kasi pag titignan ko yun, baka hindi ko siya kausapin, kakain kami sabay, plastikan yun, pangit yun. Wala yung pag-ibig. Kaya bilang pagmamahal sa Panginoon, sundin natin yung kalooban niya. Ibigay natin yung the best love na maiba-bounce back natin sa Lord. Kasi minsan unfair eh, no? Sa misis mo, sa partner mo, napaka-care mo. Pero pag sa Lord na, minsan, yung mga sobrang oras lang bibigay mo sa Panginoon. Kamusta naman kaya yung personal life mo? Di ba? Minsan lamang pa. Kaya nga kailangan, balanse tayo. Kasi lahat naman ng blessing sa Kanya galing eh. Kaya alam nyo, minsan sa totoo lang, ang hirap magsalita. Alam nyo, minsan mahirap yung magpastor ka, tapos may mga pakawalang kang salita. Kasi ang salita ng Diyos, magkabilang talim yan eh. Bato-bato talaga sa langit, ang tamaan, magbago. Ako nga, una akong tinamaan, doon pa lang sa lab na to, nabanggit ko sa inyo kanina, ang hirap. Nakasama mo pa, 1 week. Pero, hindi ko na tinignan yun. Kailangan mo mamuhay sa pag-ibig eh. Inakbayan ako, inakbayan ko eh. Anong gagawin mo? Kailangan mo pakita yun eh. Hindi mo pwedeng itago yun. Kailangan mo sumunod sa Lord eh. Sabi ni Lord, 77 times 7 magpatawad eh. Sample lang yun, pero ibig sabihin, walang hanggang kapatawaran.
Lalo na sa mga kapatid, kahit ilang beses sila magkamali, pinapatawad mo kasi mahal mo eh. Naniniwala ka, someday magbabago yan. Amen? Kasi kung walang pagmamahal, wala kang planong iisipin na magbabago yan. Amen? Kaya po sa umagang ito, faithful God keeping His covenant of love because, next. He is, amen, He is God, because God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig, kaya po siya ay nag-exist sa atin. Amen? Kaya po, pag uwi natin sa bahay, pagpasok natin sa mga trabaho natin, meron tayong kagalit, Lord, tulungan mo kung iparanas ko sa Kanya yung love. Kasi, kailangan natin pakita sa Lord para manatili yung faithfulness, manatili itong covenant na to. Maging sa mahal natin sa buhay, sa mga pamilya natin. First and foremost, syempre, first family, bago yung kaibigan, first family muna. Magre-reflect kasi sa atin yan Kaya kailangan pakita natin yung faithfulness na to sa Panginoon. Para itong covenant of love manatili. Hindi lang sa panahon natin ngayon, sa mga susunod pang generations. Kasi someday, yung mga anak na natin magpapatuloy. Si kapatid, nakarating na sa heaven. Okay, sige, tayo po'y manalangin. Salamat po Lord sa umagang ito. Salamat po sa mensahe. Salamat sa pag-ibig mo, sa faithfulness mo, sa covenant of love na binigay mo sa amin. Napakabuti mong Diyos, Lord. Hindi ka nagbabago. Hindi ka Panginoon nawawala sa buhay namin. Salamat po sa kabutihan mo. Napakabuti mo, God. Salamat, God, sa mga panahon na sinamahan mo kami hanggang sa mga oras na ito, sa generations na ito. Salamat, Lord, dahil tunay na ang pag-ibig mo ay talagang lumawak pa, nagsanga-sanga pa, at ito ay tumutubo pa, Panginoon. Lord, dalangin namin, manatili ito sa lugar na ito, maging sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, baunin namin yung pag-ibig mo, Lord. Pag-ibig namin sa aming mga magulang, kapatid, mga kamag-anak, mga relatives, mga neighbors, mga kapitbahay namin, Lord. Kahit maiingay sila, kahit pinupuyat nila kami sa gabi, dahil mahal namin sila, intindihin namin sila, Lord. At hindi na kami magsalita pa ng kung ano-ano pa. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pag-unawa dahil sa pagmamahal na ibinigay mo. Salamat po, nawa ito'y baunin namin sa aming mga buhay, sa aming trabaho, sa school, maging doon sa aming mga pinupuntahan, mga kinakakasalamuha. Salamat, Lord. Ikaw lamang ang aming tinataas. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong napakatamis na pag-ibig sa amin, na never mo kaming, hindi mo kami, Panginoon, kailanman pinagmaramutan. Lahat ng sabihin namin sa iyo, Panginoon, binibigay mo. Salamat po. Salamat, God. Ikaw lang ang aming tinataas. Wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat sa Panginoon sa magandang misahe. Halinawa ay natutuhan natin ang lahat at talagang si Lord naman talaga ang una natin. Bago ang lahat talaga, si Lord muna. Pagkagising mo, bago ka matulog, ganyan ang ginagawa ko. Pagka mga 6 o'clock, nag-devotion na ako. Nagpasalamat sa Panginoon sa buong maghapon. Tama din yung ni Vlad, Pastor Vlad. Thank you so much sa ating napakinggan na magandang mensahe. Harinawa ay nabusog ang ating mga kaluluwa. Hindi yung kasi tayo talaga, ang salita ng Diyos ay nakakabusog ng ating kaluluwa. Hindi yung katawan natin nabubusog sa mga pagkain na ating kinakain. Pero ang ating kaluluwa, paano na yon? Baka hindi na natin nalalaman na malnourished na. Harinawa ang mga napakinggan natin sa umagang ito ay naisa puso natin. At ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa pagkaloob. At mayroon naman po akong babasahin dito sa Bagong Tipan, sa Filipos. Sana basahin ko. Sa Filipos 4, chapter 4, verse 17. Sinabi dito, hindi sa hangad kong laging tumatanggap ng mga kaloob. Ang nais kong sumasagana ang pakinabang natatanggapin nyo. Narito ngayon ang katibayan
ng labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan, ang tulong ninyo sa akin. Ang mga ito ay masamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi na mauubos. Bagay niya sa ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Jesucristo. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Pwede na tayong magkaloob, Jesus. Hallelujah. I praise your name, Lord. Hallelujah. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Ayan po ay manalangin namin tayo. Praise God. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito, Pinoon. O sa araw na ito, Pinoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na rito. At kahit na, Panginoon, ay mayroon kaming mga ginagawa o mamasyal man kung araw ng linggo, ngunit ikaw pa rin, Panginoon, ang aming inuuna. Sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kaya dapat lamang, Panginoon, uunahin ka namin, O Lord. At ganun din po, Lord. Salamat sa mga kaloob na ito, Panginoon, nasa harapan, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, mga kamay na nagbigay, ang mga bukas na palad, Panginoon. Ito, Panginoon, ay pagpalain mo at ibalik po rin sa kanila, Panginoon, ng higit pa, O Diyos. Sapagkat ikaw, Panginoon, kung magbigay ng blessing ay sobra-sobra at umaapaw pa, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ng mga birang ito, Panginoon, mga kaloob, Panginoon, ng mga kapatiran. Pagpalain mo sila, Panginoon, ano man ang kanilang mga trabaho, hanap buhay, o mga negosyo man, Lord, yun ay palaguin mo po, Panginoon. At ang kanilang mga hinahawakan ng kanilang mga kamay, tinatapakan ng kanilang mga paa, Lord, ingatan mo po sila, Panginoon, na hindi masaktan. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, saan man sila magpunta, sa anuman ang kanilang mga trabaho. At yung mga walang hanap buhay, walang trabaho, Lord, dalangin ko, Panginoon, na harinawa, O Lord, ay makahanap sila ng trabaho na upang sa ganun, Panginoon, makatulong sila sa kanilang mga pamilya, hindi gugutumin. Lord, salamat, Panginoon, sa magang ito. At ang kaloob na yan ay magamit, Panginoon, kung saan sa mga manggagawa sa church at higit sa lahat, Panginoon, yung binabalak pa namin, Panginoon, ang second floor, Panginoon, ng simbahan ito, hari magmagawa na. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kamay na yan. Lord, patuloy, God, na pagpalain ang lahat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi namin makalimutan na ibalik sa iyo, nagkapurihan, kapasalamatan sa iyo lamang, nag-iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning, everyone. At this point ay dadako po tayo sa ating acknowledgement and announcements. Bagong lahat ay gusto ko pong i-welcome si Joy for the first time. Nakasama po natin siya. Taga-relito lang din siya sa Kamyas. Ito ang baby na si Brian. So welcome. At syempre gusto natin i-welcome yung ating mga kids na nag-attend. Oh, pwede kayong tumayo. Yan, mga kids, tayo. Yan. So sila po yung mga actually parang kalahati lang sila. No? Mamaya magpupuntahan pa yung iba kasi mamaya yung graduation. No? So nasa 31 sila lahat na nag-attend ng ating 3 days daily vacation Bible School. So yan. Okay, so salamat din sa Panginoon sa mga ginamit niya sa araw na ito. Sa ating worship, pinangunahan po tayo ni Vanessa at kanyang backup si Ate Lay at si Monica. No?
At syempre yung Taton Brothers na mga musicians natin. No? So praise God at salamat sa inyong pagpapagamit sa Panginoon. At syempre ating speakers, Pastor Vlad Venus, at ang ating scripture reader, si Myrin Venus, no? At ang sa call to offering, si Nanay Lemmy Venus. So, pinakyaw ng Venus family ngayon. No? Yan. So, sa next Sunday, ang atin naman pong mga leaders, pangunahan po tayo ni sa scripture reading, si Micaela Ogmerga. No? At sa call to offering, si Annalyn Domdom. Yan. Okay. Ating activities for the week o during the week, no? Sa ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. So kung kayo po ay available ng Wednesday at 8 p.m., punta lang po kayo rito para po magsama-sama tayo sa pananalangin. At syempre ang ating Youth Connect every Saturday at 5 p.m. Doon po sa Vacation Bible School may mga umattend din na 13 years old. No? So yung mga 13 years old above kasi, dito na sila sa Youth Connect. No? So, yung doon sa ating Sunday School ay 4 to 12. No? Kaya yung pong ating BBS ay ages 4 to 12. No? So, Sunday School will be starting the Children's Sunday School again next Sunday at 3 p.m. So, starting next Sunday, babalik kayo next Sunday 3 p.m. No? Pero mamaya, 2 p.m. kayo babalik para doon sa graduation. Okay? No? So, excited na sila. No? Okay. So, para sa ating mga, yung pong ating mga birthday celebrants ng July ay next Sunday na natin babatiin. No? So, belated na happy birthday kay Nanay Lemmy. Celebrate siya nung June 24. At June 25 si Henry. Yan. Okay, so this time ay mamaya yung mga bata ang bibigyan natin ng certificate, pero ngayong umaga ay unahin na natin yung mga teachers at assistant teachers. At syempre, bago ko makalimutan, salamat po sa mga donor natin, yung mga nag-support sa ating BBS, no? Ang Venus family, si Teacher Monica, yan, si Ate Lay, at may mga supporters po tayo na ayaw magpabanggit, no? May mga anonymous supporters po tayo. May nakalimutan pa ba ako? Si Vanessa, yan. Si ang Ogmerga family, yan. So po yung ating mga supporters. At siyempre, ang buong NCAP family. Salamat po sa inyong prayer and support. Ang Venus family, no? Yan po yung mga sino pa ba, no? Salamat po sa lahat ng nagsuporta sa ating 3 days vacation Bible School. No? So ngayon naman po ay gusto nating i-honor at i-appreciate yung ating mga volunteer teachers and assistant teachers. No? Ito pong ating vacation Bible School ay pinamagatan pong Camp Joshua. No? Kasi po ito'y nakabase sa buhay at sa journey ni Joshua at ng mga Israelita nung pong sila ay pumasok sa Promised Land. No? So kaya po yung may mga terminology po na ginamit na galing sa Hebrew words. No? For example, yung po mga ako po ang tumayong camp director, ang tawag po sa akin ay aluf. At ang equivalent po noon ay general. General. Kasi kaya general, pagka may kailangang bilhin, ako yung taga-takbo. Kami ni Jasper, taga-takbo. No? Ako rin yung sa tech. No? Ako rin yung taga-ayos ng mga taga-assist sa kanila, taga-saway doon sa mga nagpapasaway. So nagamit ko po yung aking mata. No? Para pandilatan yung mga nagpapasaway. So kaya general services ang aking hawak. No? So bukod po sa pagdidirect doon sa buong camp, yung po yung term na ginamit, aluf. No? Yun naman po mga estudyante, yung mga kids na nag-attend doon sa camp ay tinatawag na
Yeladuds. No? Mga Hebrew words po ito, ang ibig sabihin po nito ay children or kids. No? Yung ating mga teachers naman, yung mga teachers ay tinatawag na nashi. Yan. Yung mga nashi. No? Ibig sabihin ay equivalent nito ay captain. Tapos yung mga assistant, ang tawag sa kanila ay sergeant. No? Ang equivalent naman po ito sa English ay deputy. No? So lahat po nung nag-assist ay tinatawag na sergeant at yung mga teachers po ay tinatawag na nashi. So this time, i-honor po natin yung ating mga nashi at mga sergeant na nag-participate at nagturo sa DBBS. No? As a testimony, ako pinagpapasalamat sa Panginoon na tapos at naging matagumpay itong ating DBBS. No? Actually, parang nag-aalangan po ako na ituloy. No? Kasi doon pa lang po sa seminar, yung po mga gusto ko sana na isama sa seminar at gusto ko sana na magturo sa BBS ay hindi available. No? Kasi may mga work sila na hindi maiwanan o hindi in other words, busy po sila sa work at hindi po sila available. No? Yung time ng seminar at dun sa time nung yung araw ng BBS. No? So kaya so parang una pa lang nag-aalangan ako, tutuloy pa ba tayo o hindi na. No? Pero napasubo na ako, so wala na ako ibang mahatak. No? Yung misis ko, hinahatak ko, may women's fellowship daw sila. So wala na ako ibang mahatak, si LJ dinala ko. No? So kaya pag-register namin, doon sa registration pa lang, tinatanong niya ako, sino yung sino yung CEO director natin? No? Kasi pag-register, ilalagay doon kung sino yung CEO director, sino yung camp director. Siyempre, ako na yung camp director. Nagtatanong siya ngayon sa akin, sino yung CEO director? Sino pa ba? Wala nang iba, ikaw na. So, kaya instant naging CEO director siya. No? So, ayun. Again, meron ako mga iniisip na gusto ko sana magturo, pero dahil hindi sila available, merong binigay ang Diyos na mga sorry hindi ko yung first choice ko, pero pero hindi naman sa pinagtiyagaan ko na lang kayo, pero dahil kayo binigay ng Diyos, kayo available, no? Praise God sa mga kabataan na ito na nag-avail ng kanilang mga sarili para doon sa ating 3 days vacation Bible School. So, hindi ko na patatagalin. Isa-isahin natin silang tatawagin. Unahin natin yung mga nashi. No? Yung ating mga nashi, yan. Simulan natin sa ating mga nashi. Ito po yung Certificate of Appreciation na ibibigay natin sa kanila. No? Saka yung Clap of Appreciation. So, sorry. Ito lang yung pwede nating maibigay sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, mamaya meron kayong milk tea. No? At may cake doon sa likod. No? Yan. So may nag-sponsor ng cake, may humabol pa na sponsor. No? So, Certificate of Appreciation is given to ang ating first nashi, ay si Luis Malang for her faithful service at Camp Joshua, held at Napico Christian Alliance Fellowship. No? Yan. So, okay? Tayo ka muna dyan. No? Next, ang ating next na nashi, ba't nakahiwa-hiwalay? No, wala. Ba't nawala? Nangyari? Ayun pala. Yan. Yan. Yung ating next na nasi, si Carmina Fernandez. Yan. Thank you. At, siyempre, si Alexis Vasquez.
Ayan, kaya nakapangdibo sila ngayon. Yeah, so ito po yung ating mga naso, yung mga teachers, no? Yung pong ating setup, may mga tents po dyan. Kung napunta po kayo dito nung 27, 20 to 29, may mga tents po dyan na nakalagay na mga props, no? Ginawa po nila yon para magmukhang camp talaga, Camp Joshua. So may mga tents yan. So bawat isang tent, iikutan ng mga estudyante yon. So dito yung tent ng Bible stories. Diyan yung tent ng music and memory verse. No? Si Alexis po, dahil mahilig sa mga sayaw. So kaya sila yung inassign natin na magturo doon sa mga bata ng mga sayaw at mga music at mga memory verse. Si Carmina, dahil teacher po siya, siya po yung itinoka ko sa... So wala na silang nagawa, itinoka-toka ko na sila. No? At base doon sa kanilang kakayahan, dahil teacher po ito, nag-aaral po siya ngayon ng education, kaya siya itinukaw ko na magturo ng mga Bible stories. So dito siya sa tent dito. No? At dito sa tent dito naman yung mga arts and crafts. No? Si LJ po yung itinukaw ko doon doon sa arts and crafts. At syempre, meron silang mga sedyen. May mga assistant po sila. No? Sino assistant? So, kay Alexis po, ay ang kanyang assistant ay si Alyssa Fernandez. No? Kaya lang, nawawala yung kanyang certificate. So, next year, dodoblehin ko na lang yung certificate mo, ha? Ito. Alam mo, nawala. Yan. At kay ano nga pangalan mo? Kay Carmina. Carmina, meron din siyang sedyen. At ang kanyang sedyen ay si Ate Micaela Umberga. Yan. Thank you. No? So, ito po yung mga dating estudyante natin sa BBS. Noon sila yung nangungulit, ngayon sila na yung kinukulit. No? Noon sila mga estudyante, ngayon sila na mga teacher. No? So, yan. Pero meron pa tayong mga nadagdag ng mga sedye nung last day. At syempre ito, kasama natin simula sa first day, yung isang sedye natin, si Jasper Taton. Yan. Runner to, runner. No? Masipag tumakbo ito. No? Jasper, bili ka yelo. Jasper, bili ka itlog. Yan. Walang karikla-reklamo. Thank you. No? Okay, so may mga ate tayo na dumating nung last day. No? So, at syempre si Kuya Joseph din, Kuya Joseph Taton. Halika rito. So, nag-join din siya nung second day. Tumakas. Pero patapos na nung tumakas siya. Yan. So, nagsaway-saway din siya. Dati siya ang sinasaway. Ngayon siya na ang tagasaway. Okay, so i-appreciate din natin yung ito, mga ate natin, si Ate Vanessa Asas, no? Mga sedyen din to. Tumulong sila nung last day kahapon. At si Ate Jenny Rose Vasquez. Come on down. Oh. Yan. May ganyan pa, ha? Anong lagay? Thank you, BBS teachers. God bless. Anonymous din ba to? Yan. Okay. So, kung meron tayong ALUP, kung merong camp director, meron din tayong kitchen director. So, ito po yung in charge sa foods and drinks at pagluluto ng mga kakainin ng mga bata. So, tawagin po natin, i-appreciate po natin at pasalamatan si Ate Helen Malang. Kasama ka rin. No? Yan. Yan. Okay. So, mga kapatid, we'd like to present to you kung ating mga teachers and assistant teachers during the 3 days vacation Bible school entitled Camp Joshua. So,
Yan. Ano pa ba yung... So mamaya po yung graduation ng mga estudyante, meron din po silang certificate, no? At merong konting surprise na bibigay, no? So, yung mga classmate nyo, huwag nyo kalimutang ayain mamaya. 2 o'clock, 2 p.m. kayo. Okay, so thank you very much mga kapatid sa Panginoon sa inyong pagpapagal sa ating natapos na BBS. At salamat din sa inyong lahat sa inyong prayer and support. Yan. Okay, thank you. Okay, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer. Amen. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo mula kaninang umaga, sa katagumpayan, Lord, ng DBBS itong week na to. Salamat sa mga buhay ng mga ginamit mo, yung mga tumayo, nagturo sa mga bata. Nawa, Panginoon, ito ay manatili, magpatuloy, dumami pa ang mga bata, masundan, maging youth, maging young teens, at sila ay lumaki, Panginoon, makakakilala sa iyo. Susunod sa kalooban mo, Panginoon. At ang mga panahon, Lord, ay lumilipas, pero Lord, ang salita mo ay hindi. Kaya sana, Panginoon, ito ay manatili hanggang sa aming mga susunod pang panahon. Hindi matatapos yung paglilingkod sa inyo, Lord. Salamat. Dalangin ko, Panginoon, sa buong isang linggo to, samahan mo kami sa lahat ng challenge sa buhay namin. Ingatan mo kami sa lahat ng aming pupuntahan, sa mga nagtatrabaho, pumapasok sa school, maging sa mga nagbabakasyon pa sa mga panahong ito. Lord, we pray for your guidance and protection. Maging doon sa mga nagsisik ng job, Panginoon, ibigay mo sila ng trabaho. Maging doon sa mga mag-e-enroll para sa next level na kanilang school, samahan mo rin sila. Maging sa aming lahat, Panginoon, maging sa mga may mga negosyo, mga naghahanap ng mga pagkakakitaan, mga sideline. Lord, we pray na ibigay mo ko nung kalooban mo sa amin. Importante, Panginoon, ikaw yung unahin namin, first and foremost. At sunod yung pagpapala mo. And we pray, God, maging sa mga karamdaman, mga may problema sa buhay, sa pamilya, Lord, na nangangailangan ng paggaling at comfort, Lord, we pray na patuloy mo silang samahan, God, sa kanilang journey. Maging sa amin, God, na nandito, normal, nakakaranas ng minsan mga temptation, Lord, we pray na sana malagpasan namin ito. Hindi kami mapapadala, Panginoon, sa tulak ng kaaway ng dyablo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay na mabuti ka. Ikaw lamang, God, ang nagbibigay sa amin ng lahat sa aming buhay. At dalangin namin, God, sa mga susunod pang panahon, sa susunod pang mga taon, nawa, God, yung faithfulness mo, yung covenant ng pag-ibig mo, Lord, ay maging misyon namin na maibahagi sa iba. Salamat po, Lord. Ingatan mo kami, God, at gabayan mo kami sa paglabas namin mamaya, God, sa pintuan ng bahay panambahang ito. Samahan mo kami, maiuwi namin sa aming tahanan ang mga pagpapala, ang pag-ibig, Lord, na dapat lang namin, Panginoon, maibigay maging sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, God, at mga kaibigan, mga katrabaho, at mga nakakasalamuha namin everyday, Lord. Salamat, God. Ingatan mo kami sa aming mga pinupuntahan, yung mga nagko-commute, mga nagmamaneho ng sasakyan. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Baunin namin, Lord, ang proteksyon at gabay mo. Salamat, Lord. Purihin ka, tinataas ka namin, God, sa umagang ito. Ang lahat ng panalangin ito ay binabalik namin, itinataas namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless us all po.